Maligayang pagdating sa channel na ang Biblia para sa lahat. Ako ang lumikha at namamahala sa channel na ito. Dito, makikita mo ang mga kawili-wiling nilalaman tungkol sa mga kwento sa Biblia. Mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell upang hindi makaligtaan ang anumang video. Naghimagsik laban kay Moises si Korah na anak ni Izhar at apo ni Kohat na anak ni Levi. Kasama niya sa paghihimagsik na ito sina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab at si On na anak ni Pelet na pawang buhat sa lipi ni Ruben. May kasama pa silang 250 katao na pawang kilala sa bayan at sa mga pinuno ng kapulungan. Hinarap nila sina Moises at Aaron at sinabi, "Sobra na yang ginagawa ninyo. Lahat ng nasa kapulungang ito ay nakalaan kay Yahweh at siya ay nasa kalagitnaan natin. Bakit itinataas ninyo ang inyong sarili higit pa sa kapulungang ito?" Nang marinig ito ni Moises, nagpatira pa siya sa lupa. Sinabi niya kina Korah, "Bukas ng umaga, ipapakita sa inyo ni Yahweh kung sino ang tunay na nakalaan sa kanya at kung sino lamang ang maaaring lumapit sa kanya. Ang makakalapit lamang sa kanya ay kanyang pinili." At sinabi niya kina Korah, "Ganito ang gawin ninyo. Kumuha kayo ng lalagyan ng insenso bukas at lagyan ninyo ito ng baga sa harapan ni Yahweh sa kalagyan ng insenso. Kung sino ang tunay na nakalaan kay Yahweh ang siyang pipiliin niya. Kayong mga Levita ay sumusobra na." Sinabi rin ni Moises sa kanila, "Makinig kayong mga Levita, hindi pa ba kayo nasisiyahan na kayo'y pinili ni Yahweh upang maglingkod sa kanya sa tabernakulo, upang paglingkuran ang bayang Israel? Kayong mga Levitay ibinukod na ni Yahweh upang maglingkod sa harapan niya. Bakit nais ninyong agawin pati ang pagiging pari? Dahil sa hangad ninyong iyan ay naghihimagsik kayo laban kay Yahweh. Sino ba si Aaron upang inyong paghimagsikan?" Ipinatawag ni Moises sina Datan at Abiram na anak ni Eliab. Ngunit sinabi nila, "Ayaw namin. Hindi pa ba sapat sa inyo na inalis mo kami sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay upang patayin ng gutom dito sa ilang? Bakit gusto mo pang ikaw ay kilalanin naming pinuno? Hanggang ngayon, hindi mo pa kami nadadala sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ni nabibigyan ng bukirin at ubasan na aming mana. Akala mo ba'y malilinlang mo pa kami? Hindi kami pupunta." Dahil dito, nagalit ng husto si Moises at sinabi kay Yahweh, "Huwag mo po sanang tanggapin ang handog ng mga taong ito. Wala akong kinuha sa kanila, kahit isang asno man lang. Wala rin akong ginawang masama, ni isa man sa kanila." Pagkatapos, sinabi ni Moises kay Korah, "Humarap kayo bukas kay Yahweh, ikaw, pati ang mga kasamahan mo. Pupunta rin doon si Aaron. Kayo ng mga kasama mo ay magdala ng tig-isang lalagyan ng insenso at magsunog kayo ng insenso sa harapan ni Yahweh. Ganoon din ang gagawin ni Aaron." Kinabukasan, nagdala nga sila ng insenso at lalagyan nito. Pumunta sila sa may pintuan ng toldang tipanan kasama sina Moises at Aaron. Si Korah at ang kanyang mga kasamahan ay tumayo sa harap ng toldang tipanan at tinipon nila doon ang buong bayan sa harap nina Moises at Aaron. Walang anu-ano'y nagningning ang kaluwalhatian ni Yahweh sa harap ng buong bayan. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, "Lumayo kayo sa kanila para malipol ko sila agad." Ngunit nagpatira pa sina Moises at Aaron. Sinabi nila, "O Diyos, ikaw ang nagbibigay buhay sa lahat ng tao. Lilipulin mo ba ang buong bayan dahil sa kasalanan ng isang tao lamang?" Sumagot si Yahweh kay Moises, "Sabihin mo sa mga taong bayan na lumayo sa mga tolda ni Korah, Datan at Abiram." Kaya tumayo si Moises at pinuntahan sina Datan at Abiram. Kasunod niya ang matatandang namumuno sa Israel. Sinabi niya sa kapulungan,
Lumayo kayo sa tolda ng masasamang taong ito. Huwag ninyong hihipuin ang anumang ari-arian nila at baka kayo'y malipol na kasama nila dahil sa mga kasalanan nila. Lumayo nga sila sa mga tolda ni Korah, Datan at Abiram. Sina Datan at Abiram ay nakatayo sa pintuan ng kanilang tolda kasama ang kanilang pamilya. Sinabi ni Moises, "Malalaman ninyo ngayon na isinugo ako ni Yahweh upang gawin ang mga bagay na ito. At ito'y hindi ko sariling kagustuhan. Kapag ang mga taong ito'y namatay sa sakit o sa karaniwang paraan, nangangahulugang hindi ako ang isinugo ni Yahweh. Ngunit kapag may ginawang hindi pangkaraniwan ng Diyos at bumuka ang lupa at sila'y nilulon ng buhay kasama ang lahat ng may kaugnayan sa kanila at sila'y nalibing ng buhay sa daigdig ng mga patay, nangangahulugang naghimagsik ang mga taong ito kay Yahweh." Hindi pa halos natatapos sa pagsasalita si Moises ay bumuka na ang lupa at nilulon ng buhay sina Korah, pati ang kanilang mga pamilya at mga ari-arian. Silang lahat ay nalibing ng buhay. Muling nagsara ang lupa at hindi na sila nakita ng mga Israelita. Dahil dito, nagtakbuhan ng mga taong bayan dahil sa kanilang nasaksihan. "Lumayo tayo rito," ang sigawan nila. "Baka pati tayo'y lamunin ng lupa." Pagkatapos nito'y nagpaulan ng apoy si Yahweh at sinunog ang 250 kasamahan ni Korah na nagsunog ng insenso. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo kay Eleazar na anak ni Aaron na kunin ang mga lalagyan ng insenso at ikalat sa paligid ang mga baga. Kailangang gawin ito sapagkat sagrado ang mga lalagyan ng insenso. Naging sagrado ang mga ito nang iharap sa altar ni Yahweh. Kaya't kunin ninyo ang mga lalagyan ng insenso ng mga taong pinatay dahil sa kanilang kasalanan at pitpitin ninyo ng manipis at gawing panakip sa altar. Ang mga iyon ay sagrado sapagkat inihandog na sa akin. Maging babala sana ito sa sambayan ng Israel." Kinuha nga ni Eleazar ang mga lalagyan ng insenso na pawang tanso, ipinapitpit ng manipis at itinakip sa altar. Ito'y babala sa mga Israelita na ang sinumang hindi pari o hindi kabilang sa angkan ni Aaron ay hindi dapat manghas magsunog ng insenso sa harapan ni Yahweh. Baka matulad sila kay Korah at sa mga kasamahan nito. Ang lahat ng ito'y ginawa ni Eleazar ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Kinabukasan, sinumbatan ng buong bayan sina Moises at Aaron. Sabi nila, "Pinatay ninyo ang bayan ni Yahweh." At nang sila'y nagkakaisa ng lahat laban kina Moises at Aaron, lumingon sila sa toldang tipanan at nakita nilang natatakpan ito ng ulap at nagniningning doon ang kaluwalhatian ni Yahweh. Pumunta sina Moises at Aaron sa harapan ng toldang tipanan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Lumayo kayo sa mga taong ito at lilipulin ko sila ngayon din." Ngunit nagpatira pa sa lupa sina Moises at Aaron. Sinabi ni Moises kay Aaron, "Magsunog ka ng insenso sa lalagyan nito. Dalhin mo agad ito sa kapulungan at ihingi mo sila ng tawad kay Yahweh, sapagkat kumakalat na ang salot dahil sa kanyang puot." Sinunod nga ni Aaron ang sinabi ni Moises at patakbo siyang nagtungo sa gitna ng kapulungan. Pagdating niya roon ay marami ng patay. Nagsunog siya agad ng insenso at inihingi ng tawad ang sambayanan, at siya'y tumayo sa pagitan ng mga patay at buhay at tumigil ang salot. Ang namatay sa salot na iyon ay 14,700, bukod pa sa mga namatay na kasama sa paghihimagsik ni Korah. Nang wala na ang salot, nagbalik si Aaron kay Moises sa may pintuan ng toldang tipanan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita na ang pinuno ng bawat lipi ay magbigay sa iyo ng tig-isang tungkod. Isusulat nila ang kanilang mga pangalan dito. Ang pangalan ni Aaron ang isusulat mo sa tungkod ng lipi ni Levi, sapagkat bawat pinuno ng lipi ay dapat magkaroon ng iisa lamang tungkod.
Ilalagay mo ang mga tungkod na iyon sa loob ng toldang tipanan, sa harap ng kaban ng tipan, sa lugar kung saan kita kinatatagpo. Ang tungkod ng taong aking pinili ay mamumulaklak. Sa ganoon, matitigil na ang pagrereklamo nila laban sa iyo. Ganoon nga ang sinabi ni Moises at nagbigay sa kanya ng tungkod ang mga pinuno ng bawat lipi. 12 lahat, pati ang tungkod ni Aaron. Ang mga ito'y inilagay ni Moises sa harapan ni Yahweh sa loob ng toldang tipan. Kinabukasan, nang pumasok sa toldang tipanan si Moises, nakita niyang may usbong ang tungkod ni Aaron. Bukod sa usbong, namulaklak pa ito at namunga ng hinog na almendra. Inilabas ni Moises ang lahat ng tungkod at ipinakita sa mga Israelita. Nakita nila ang nangyari at kinuha na ng mga pinuno ang kani-kanilang tungkod. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Ibalik mo sa harap ng kaban ng tipan ang tungkod ni Aaron upang maging babala sa mga naghihimagsik. Mamamatay sila kung hindi sila titigil ng karereklamo." Ginawa nga ito ni Moises ayon sa iniutos ni Yahweh. Sinabi ng mga Israelita kay Moises, "Mapapahamak kami, mauubos kaming lahat. Kung mamamatay ang bawat lumapit sa toldang tipanan ni Yahweh, mamamatay kaming lahat." Noong unang buwan, nakarating ang buong sambayanan ng Israel sa ilang ng Zin at nagkampo sila sa Kades. Doon namatay at inilibing si Miriam. Wala silang makuhang tubig doon, kaya nagpulong sila laban kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng tolda ni Yahweh kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito? Upang patayin ba kasama ng aming mga alagang hayop? Bakit ninyo kami inilabas sa Ehipto at dinala sa desyertong ito na wala kahit isang butil na pagkain, igos, ubas, o bunga ng punong granada? Wala man lang tubig na mainom." Nagpunta sina Moises at Aaron sa may pintuan ng toldang tipanan at nagpatira pa doon. Nagningning sa kanila ang kaluwalhatian ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Dalhin mo ang tungkod na nasa harap ng kaban ng tipan at isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa taong bayan at sa kanilang mga alagang hayop." Kinuha nga ni Moises ang tungkod mula sa kaban ng tipan. Tinipon ni na Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, "Makinig kayo. Mga mapanghimagsik, gusto ba ninyong magpabukal pa kami ng tubig mula sa batong ito?" Pagkasabi noon, 2 ulit na pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Biglang bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang mga tao, pati ang kanilang mga alagang hayop. Ngunit pinagsabihan ni Yahweh sina Moises at Aaron. Sabi niya, "Dahil kulang ang inyong pananalig sa akin na maipapakita ko sa mga Israelita na ako'y banal, hindi kayo ang magdadala sa bayang ito sa lupaing ibibigay ko sa kanila." Nangyari ito sa bukal ng Meriba, kung saan nagreklamo ang Israel laban kay Yahweh at ipinakita niya na siya ay banal. Mula sa Kades, nagpasabi si Moises sa hari ng Edom, "Ito ang pinapasabi ng bayang Israel na iyong kamag-anak. Hindi kaila sa iyo ang mga kahirapang dinanas namin. Alam mong ang mga pinuno namin ay nagpunta sa Ehipto at nanirahan doon ng mahabang panahon. Ngunit kami at ang aming mga ninuno ay inapi ng mga Ehipsyo. Dahil dito, dumaing kami kay Yahweh. Dininig niya kami at isinugo sa amin ang isang anghel na siyang naglabas sa amin mula sa Ehipto. At ngayoy narito kami sa Kades, sa may hangganan ng iyong nasasakupan. Ipinapakiusap kong paraanin mo kami sa iyong lupain. Hindi kami daraan sa alinmang bukirin o ubasan, ni kukuha ng isang patak na tubig sa inyong mga balon. Sa lansangan ng hari kami magdaraan
at hindi kami lilihis sa kanan o sa kaliwa hanggang hindi kami nakakalampas sa iyong nasasakupan. Ngunit ganito ang sagot ng mga taga-Edom, huwag kayong makadaan-daan sa aming nasasakupan. Pag kayo'y nangahas, sasalakayin namin kayo. Sinabi ng mga Israelita, hindi kami lilihis ng daan, sakaling makainom kami o ang aming mga alagang hayop ng inyong tubig. Babayaran namin, paraanin lamang ninyo kami. Hindi maaari, sagot ng mga taga-Edom. At tinipon nila ang kanilang hukbo upang salakayin ang mga Israelita. Hindi nga pinaraan ng mga taga-Edom sa kanilang nasasakupang lugar ang mga Israelita, kaya humanap na lang sila ng ibang daan. Naglakbay ang mga Israelita mula sa Kades at nakarating sa bundok ng Hor sa may hangganan ng lupain ng Edom. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, mamamatay si Aaron at hindi siya makakapasok sa lupaing ibibigay ko sa Israel, sapagkat sinuway ninyo ang utos ko sa inyo sa Meriba. Isama mo siya at ang anak niyang si Eleazar sa itaas ng bundok ng Hor. Pagdating doon, hubarin mo ang kasuotan niya at isuot mo iyon kay Eleazar at doon na mamamatay si Aaron. Ganoon nga ang ginawa ni Moises. Umakyat sila sa bundok habang nakatingin ang buong bayan. Pagdating sa itaas ng bundok, hinubad ni Moises ang kasuotan ni Aaron at isinuot kay Eleazar. Doon ay namatay si Aaron, subalit sina Moises at Eleazar ay bumalik sa kapatagan. Nang malaman ng sambayanan na patay na si Aaron, 30 araw silang nagluksa.